Call the roll of members for nominal voting. Votes yes. I vote yes. Yes. No. Yes. 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 I abstain. Yes. Nitong Lunes, May 11, 2026, naganap ang botohan dito sa House of Representatives para i-affirm o pagtibayin ang House Justice Committee report na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. House Resolution number 989 are hereby adopted. Sa ikalawang pagkakataon, muling na-impeach ang Vice Presidente sa botong 205-7, nagpas sa kinakailangang 1/3 o 106 na bilang mula sa 318 members ng House of Representatives. The articles of impeachment that was approved by the Justice Committee will be transmitted to the Senate. Matapos ang nangyaring botohan dito sa Kamara, i-endorso ang verified impeachment complaint sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Ang 24 na senador naman ang magsisilbing mga huwes. Ayon sa konstitusyon, guilty or not guilty ang pwedeng maging hatol. Kailangan ng 16 votes or 2/3 to convict Sara. Kapag na-convict, matatanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Pwede rin siyang patawan ng ibang parusa tulad ng perpetual disqualification. Ibig sabihin, hindi na siya maaaring tumakbo o i-appoint sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Pero bago pa man humantong rito, balikan natin ang ilang pangyayari bago ang impeachment trial. December 2024, nang unang sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. 3 reklamo ang hinihain ng iba't ibang grupo laban sa kanya. Feb 5, 2025, in-impeach si Duterte sa bisa ng ika-4 na impeachment complaint. 215 o mahigit 2/3 ng mga mambabatas ang lumagda sa impeachment complaint at 7 ang naging articles of impeachment na inendorso sa Senado. Pero bago pa man magsimula ang paglilitis sa Senado, nagsampa ng petisyon ng kampo ng Bise sa Korte Suprema para utusan ng Senado na huwag tumuloy sa impeachment trial at para ideklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint. July 25, 2025, kinatigan ng Korte Suprema ang kampo ng Vice Presidente. Ayon sa Korte, nagkaroon ng paglabag sa due process at 1-year bar rule ng konstitusyon. Sa ilalim ng 1-year bar rule, bawal ang anumang impeachment proceedings laban sa parehong opisyal ng higit 1 beses sa loob ng 1 taon. Ayon sa Korte Suprema, maituturing na terminated o dismissed ang unang 3 impeachment complaint laban sa Vice Presidente noong Feb 5, 2025. Sa makatwid, walang bagong impeachment complaint ang maaaring simulan bago ang Feb 6, 2026. Nagsampa ng petisyon ng Kamara pero kinatigan ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon. Dahil dito, pagkatapos ng 1-year bar rule, February 2026, muling nagkain ng mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa House of Representatives. May 4 na articles of impeachment. Article 1, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust. Kaugnay ito ng di umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd. Sinuri ng Justice Panel ang di umano'y questionable paggamit ng 612 million pesos na confidential funds, 500 million pesos mula sa OVP at 112 million pesos mula sa DepEd. Humarap sa pagdinig ang nagpakilalang aide at bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga. Ayon kay Madriaga, ginastos ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa loob lang ng 24 oras, taliwas sa mga naunang ulat na 11 araw. I read from several media reports that the 125 million pesos OVP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Article 2, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Kaugnay naman ito ng kanyang di umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth at discrepancy sa kanyang bank transaction records at idiniklara niyang yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Sa ginawang pagdinig, di-review ng Justice Panel ang findings ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagsasabing nagkaroon ng 663 covered at suspicious transaction ng Vice Presidente at ang kanyang asawa. Ang kabuuang halaga nito, 6.77 billion pesos.
Tinalakay rin ang pagtaas ng net worth ng Vice Presidente. Mula 7.25 million pesos noong 2007, tumaas ito sa 88.51 million pesos noong 2024. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Vice President Duterte ang mga aligasyon. Nagsampa rin ng kaso ang kanyang asawang si Manasseh Carpio laban sa ilang personalidad dahil sa pagsasapubliko raw ng kanyang bank records. Pero kalaunan, dinismiss ito ng korte. Sa ginawang pagdinig, dinala rin ng Bureau of Internal Revenue o BIR The sealed box. ang isang selyadong kahon na naglalaman ng income tax returns ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Nagkaroon ng botohan kung bubuksan ito. 6 ang pumabor, pero 38 ang hindi pumayag na buksan ang selyadong kahon. Article 3, bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Kaugnay ito ng di umano'y pamamahagi ng monetary gift sa ilang DepEd official na may kinalaman sa procurement. At ang huling article of impeachment, culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Kaugnay naman ito ng alleged threats ng Vice Presidente to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil lang hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Nakasaad sa articles of impeachment na base sa naging pahayag ng Vice Presidente, may inutusan siya para pumatay sa 3. At ikalawa, sumang-ayon daw ang tao para gawin ang kanyang utos o may contract to kill. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Sa pagharap sa kamera ng National Bureau of Investigation o NBI, sinabi nilang authentic ang video footage ng Vice Presidente. I-ensure po namin na hindi po siya edited or spliced or AI generated, Your Honor. What we played earlier is the authenticated video. Yes, Your Honor, it's part of the authenticated video. Ngayong na-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte, nasa Senado na ang bola. Senator De La Rosa, Senator Escudero, Senator Cayetano is hereby elected as the new senator. Saan nga ba muling dadalhin ng makasaysayang impeachment trial ang bayan na naghahangad ng katotohanan, pananagutan at katarungan? Ako si Ian Simbulan, Just Facts.